Ay, pag-usapan natin ito ha. Meron pong usap-usapin na itong mga nakatanggap po ng mga kickback di umano o mga dawit sa umano'y kickback sa flood control pumapalag po sa mga akusasyon sa kanila. Panoorin natin yung kanilang mga sagot sa mga akusasyon sa kanyang mga aligasyon. Tingnan natin kung ano yung mapapag-usapan natin dyan. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, bago tayo mag-umpisa, ay please, pindutin mo na yung subscribe button para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisa na natin to. So ayan nga po, sabi dito mga dawit sa umano'y kickback sa flood control projects pumalag. Walang basihan, sabi no. Mariing itinanggi ni na dating House Speaker Martin Romualdez, Rep. Eric Yap, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Bong Revilla at iba pang opisyal ng pagkakadawit sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sige, panoorin po natin. Saka po tayo magbigay ng opinion dito sa mga bagay na ito. Let's go. Sina Senator Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay. Silang dalawa, pati si House Speaker Martin Romualdez, abay inirekomenda ng NBI na sampahan na po ng kaso ng reklamo. Damay rin sa mga nakakickback umano si dating Senador Bong Revilla. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi diretsahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Chis Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan, binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Trigev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Kung kukumputin, aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Habang si Revilla, diretsyang humingi daw ng 25% na kapalit ng mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite.
Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang dineliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Undersecretary Bernardo sa umunay pakikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 2020-2040 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost project. Inusisa rin ni Senator Risa Hontiveros kung paanong napunta si Bernardo sa DPWH. Sino raw ba ang kanyang backer para umangat sa posisyon? Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging USEC naman? Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nga po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. Giit ni Bernardo, 2016 siya naging Assistant Secretary ng DPWH hanggang sa mapromote siyang Undersecretary noong 2017. Sa dami ng pangalan at halagang lumutang, humiling si Bernardo na maipasok siya sa Witness Protection Program. Patuloy naman daw iniimbestigahan ng DOJ ang affidavit at salaysay ni Bernardo. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Senator Escudero, Mayor Nancy Binay at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. The moment na mag-file ng complaint kasi, that triggers already the AMLA to start filing cases. A recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama, isasama natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. So yan po, no? Kita po natin kung gaano kadugo ang mga usapin po ng korupsyon sa ating bansa. So, ang hirap niyang talakayin pagka ang pinag-uusapan ay mga halaga, numero, dahil may na tayo sa math. Dahil biro lang. Ang point ko lang, no? Itong usapin po dito, makikita mo na kung ito ay totoo talaga, itong mga tawag ba dito, akusasyon, allegasyon na ito from this man ay totoo, grabe po talaga. Para kang nanonood sa pelikula niyan o sa mga laro na merong tawag dito, merong environment ng mga sindikato, no? Parang sindikato na po talaga. Tatawag yung mambabatas, ganyan. Ibabagsak na dyan ng ilang milyon, no? Nako, grabe po yung nangyari talaga dito, no? Kung ito po talagang tunay, itong mga payag po na ito, itong alam po si Bong Revilla, nagkaroon na po ng kaso yung dati, no? Hindi po ako nagkakamali, ha? Correct me if I'm wrong. At marami pong mga dawit na may mga issue na ng korupsyon. Pero ngayon dawit na naman. Ano pong mangyayari sa ating bansa? Ikaw, anong masasabi mo dito? May mga pinangalanan dito nung Roberto ba to? No, si Romualdez Co, Escudero, si Binay, si Revilla, no, hindi pa kasali dyan. Sila Joel, di ba? Estrada, sa mga dawit sa usapin po ng trilyon na pambabastos po sa mga mamamayang Pilipino, mga nakaupo po sa gobyerno. Napakalaki. Ano pa lang po ito, DPWH, flood control. Hindi pa po napapag-usapan yung may DepEd, 'di ba? Tulad po niya, confidential funds po issue ni Miss Sara Duterte, no? Dahil in-archive ng mga tawag dito ng mga Duterte Black, mga bias na senador. So tayo dapat gitna palagi, kung ano yung tama, suportahan, kung ano yung mali, tutulan. Gitna para matimbang kung ano yung tama at mali. Para malaman natin kung ano yung dapat ay sinusuportahan natin. At pinagpipray po natin maging maayos
ang gobyerno po natin. Napakalala po ng korupsyon dito. At hindi mo yan madarama yung galit ng marami kapag hindi mo nakikita yung hirap ng mga kababayan natin. Tayo, di ba? Yung mga hirap natin sa buhay, pumapatong po yan. Yung mga korupsyon po na yan. Kaya po ang taas ng bilihin, taas ng mga gamot, taas ng mga maraming bagay na dapat sana'y affordable sa mga mamamayang Pilipino. Pero dahil dito, lumaki yung tax natin, mga bayarin. Pero saan napunta? Sa bulsa ng mga ilan? Ganun na lamang po ba talaga? So nawa, maging maayos po yung bansa natin. Pag-pray po natin na ang mahayag ay yung katwiran pa rin ng Diyos at wasakin, gibain niya ang mga kalokohan, ang mga kasalanan po dito sa bansa natin, especially sa gobyerno po natin, magkaroon ng paglilinis at once and for all, makita po ng lahat na ang Diyos yung tanging pag-asa po ng lahat. Ikaw, anong masasabi mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yung patuloy sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.